Ngayong araw, magluluto tayo ng sariwang sinabawang gulay or bulanglang or dininding silokano, isang klase ng dininding. Ihahalo natin yung ating kinuhang tulya sa irrigation. Namitas muna ako ng bulaklak ng kalabasa at nakakatuwa lang, napaka-fresh at napakarami nila. Ang sarap talaga pag may tinanim kang gulay sa paligid ng iyong bahay. Kumuha na rin ako ng ilang talong na pansama natin sa lulutuing gulay. At nabuhay lahat ng ibinakod kong malunggay sa garden. Kaya kumuha tayo ng konting dahon panghalo natin sa ating gulay. At dahil sa nakaka-relax pagmasdan, hindi ko mapigilan ang sarili ko na tingnan ang garden ng kapitbahay. Ang dami ang tanim na upo at ang daming bunga. Tumubo din pala yung mga tinanim kong okra. Ang tatangkad nga nila kaya lang kukunti ang bunga. At ihahalo natin ang mga sariwang gulay na ito doon sa tulya na kinuha namin sa irrigation. Kung gusto nyo panoorin ang buong vlog o buong video about sa panguha namin ng tulya sa irrigation, panoorin niyo yung last vlog na upload ko at sigurado matutuwa kayo kagaya namin nagulat sa dami naming nakuha. Pagkatapos kong hugasan ng 3 beses ng tulya, ibinabad ko overnight. Pagkatapos ibabad ng overnight, hinugasan ulit, ibinabad pa ulit ng kalahating araw. And then nagpakulo na ako ng tubig. Habang kumukulo ng tubig, nilagay na natin ang tulya. At habang kumukulo, mas magandang hinahalo para lumutang yung laman ng tulya at bago salukin ng strainer. At hinugasan ko na nga ang mga gulay na gagamitin. Sobrang simple lang ng ulam na to. Kung meron kang talong, malunggay, bulaklak ng kalabasa, lagyan mo lang ng sibuyas, at kung meron kang bagoong isda, mas masarap. Sobrang simple lang ng prosesong ginawa ko. Nagpakulo lang ako ng tubig at nung kumukulo na siya, nilagyan ko ng bagoong isda at ang dami naaayon sa gusto kong alat. Nilagay ko na rin ang sibuyas at bawang. At pagkatapos ulit ng isang kulo, inilagay ko na ang laman ng tulya. Siyempre, sinugasan ko muna para siguradong mas malinis. Isinabay ko na rin ang talong dahil sa lahat ng gulay, siya yung medyo mas matagal maluto. At pagkatapos ulit ng isang kulo, inilagay ko na ang bulaklak ng kalabasa. At pagkatapos ulit ng isang kulo, inilagay ko na ang malunggay. At pagkalagay ko ng malunggay, pinatay ko na ang apoy para hindi ma-overcook ang malunggay. At dahil medyo gabi na, eksakto naluto siya ng dinner time. Guys, so fresh na ang init. Tara, tikman natin.
Guys, ang sarap, nagtugma yung lasa ng bagoong at saka ng tulya. At syempre, lasang-lasa mo yung fresh na taste ng ng bulaklak ng kalabasa, malunggay at saka yung talong, fresh na fresh. So sa ulam na ito, parang yung bagoong lang ang ating binayaran o ginastusan. Kasi galing sa garden yung ating mga gulay. Syempre yung tulya yung kinuha namin sa irrigation doon sa last video nung napanood nyo. Guys, ito matipid na, healthy pa, tamang-tama sa katawan. May ulam ka na. Kahit papakan lang to, kahit wala ng rice. Kasi marami naman ako niluto. Ubusin ko tong isang bowl na to. Sarap. Yung guys, yung tulya, o yan. Or tukmim dito sa Ilocano, or agihis sa Mindoro. So sarap, so fresh.